Good morning mga sangkay, welcome back po sa aking channel. Sa video ito ay share ko sa inyo itong paggawa ko ng loaf bread na 1 kilo. Dahil may nagre-request po na gusto niya ay 1 kilong timplado daw yung aking gagawin. Pero sa pagkakataon itong mga sangkay is maliliit po na loaf bread yung ating gagawin. So ayun mga sangkay, simulan na natin. Andiyan na po yung ating mga ingredients, mga sukat ng ingredients sa ating screen. Naka-convert na rin po yan into cups para kung sakaling wala kayong grammars, cups lang ang meron sa inyo ay makakagawa po kayo. So ayan, bale isulat nyo na lamang po yung ating mga ingredients na nandyan sa ating screen para hindi nyo po makalimutan. At dyan sa part ng mga sangkay is tinutunaw ko po dyan yung asukal bago natin ilagay yung ating harina. So bale bago natin makalimutan ay pakilike at share po nitong ating video at pakisubscribe na rin po kung sakaling ko hindi pa nakapag-subscribe. Sa mga baguhan pa lamang po or nag-practice pa lang gumawa ng tinapay ay wag po kayong magmamadali. I-double check nyo po lagi yung mga ingredients na inyong ilalagay kung sakto na po ba para po maiwasan nyo yung pagkakamali dahil sayang po yung ating ingredients kung sakaling tayo magkakamali dahil napakamahal po ng mga ingredients ngayon. Palang ating loaf bread mga sangkay is gagamitan natin dito ng makina sa pagpapakinis dahil mas madali pong mapapakinis natin yung ating masa kung sakaling meron tayong makina. At kung ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking ay pasyalan mo lamang yung aking channel Marchel TV po dahil marami na pong naka-upload na baking recipe. Sigurado po akong makakatulong sa inyo. At ayan, kung sakaling naturo na natin umaayos yung ating asukal at saka yung asin, ilagay na natin yung ating harina. At isabay na rin natin yung ating yeast. Huwag nyo kakalimutan yung yeast mga sangkay dahil hindi po lalaki yung inyong loaf bread kung sakaling wala kayong nilagay na yeast. At sinama na rin natin yung ating bread improver. So ayun mga sangkay, bali bubuuhin lamang natin itong ating minamasa at gagamitin natin ito ng makina sa pagpapakinis. Sa nag-request nitong 1 kilo na masa na ating loaf bread ay ito na po sir. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na to. Ganon din sa inyo sa mga nagnanais matuto or mga baguhan pa lang sa paggawa ng loaf bread. Itong video na to sana po ay makatulong po sa inyo. Huwag po kayong magpa-fast forward kung sakaling gagayahin nyo itong paggawa natin ng loaf bread para po maiwasan nyo yung or wala kayong mamiss na mga step para magawa nyo po ng maayos itong ating loaf bread. So bali itong ating masa ng loaf bread mga sangkay dapat ay malambot po siya, hindi siya pwedeng matigas dahil kung matigas yan lalo na kung malaking loaf bread ay matagal po ang pagpapaalsa nitong ating masa, kaya dapat po yung ating masa ng loaf bread dapat ay malambot. So ayan, nabuo na natin, bali mamakinahin muna natin para mapakinis na natin kaagad. So itong ating makina mga sangkay is pwede naman po kayong gumamit kung sakaling meron kayong spiral mixer. Pwede nyo po yung gamitin sa pagpapakinis ng ating masa. Itong ating ginagamit mga sangkay is dough roller po itong tawagin. So ayan, bali kung sakaling kayo ay gagamit ng dough roller at kayo ay wala pang experience ay ingat-ingat po kayo. Kung maaari dapat ay may nakatingin sa inyo dahil napakadelikado po ng makina na yan mga sangkay kapag nakaipit. So bali inuulit ko mga sangkay, yung ating size ng loaf bread na gagawin ngayon is maliit po. Size 9 po yung ating gagawin na loaf bread. Yung nakaraan na video ko kasi mga sangkay is size 11 po yung ginawa natin na loaf bread. So ayan, kung sakaling kayo po ay merong katanungan ay mag-comment lamang po kayo dahil sasagutin ko po yan kapag aking nabasa ang inyong mga comment or katanungan. Itong ating recipe ng loaf bread ay pwede nyo itong gawin pang merienda at pwede nyo rin itong gawin pang negosyo. At ayan mga sangkay, kung sakaling napakinis na natin itong ating masa ay titimbangin muna natin. 200 to 230 grams po yung aking timbang sa size 9 na lanera na ating paglalagyan itong ating loaf bread. Take note mga sangkay, yung ating timbang ng ating masa mga sangkay is dapat ay tama po yung ating timbang ng masa nating ilalagay sa ating lanera, sa laki ng ating lanera. Kasi kung sakaling malaki yung ating lanera at kulang sa timbang yung ating masa na ilalagay, ay kayang abutin ng masa hanggang takip ng ating lanera. Pero kung sakaling kulang sa timbang yan, kapag inyo nang isinalang at naluto, ay unti-unti yan babagsak dahil over na po siya sa palsa. Kumbaga kulang sa masa ang inyong ilalagay sa inyong lanera. Kaya dapat po angkop sa timbang ang inyong ilalagay sa inyong lanera. Nakadepende po sa size ang ilalagay inyong timbang ng inyong masa. At ayan, kung sakaling natimbang na natin lahat mga sangkay, meron tayong siyam na loaf bread na
maliliit. Yan, sa 1 kilo yung mga sangkay, matandaan nyo yung ating ginawa nung huli, yung 2 kilo, 9 na piraso rin yun. Pero yun ay malalaki. Ito naman sa 1 kilo, 9 na piraso rin, pero maliliit lang siya. So ayan, ganyan po yung aking pagporma ng ating loop braid mga sangkay. Gayahin nyo na lamang yung sa video. May puwersa po yan, may diin at medyo may tulak po para humigpit yung ating pagkakagawa ng ating loop braid. Kasi kapag hindi po mahigpit yung ating pagporma ng ating loop braid, isa rin yan po sa dahilan kung bakit bumabagsak or lumulubog yung gitna ng ating loop braid. Kaya po sinasabi ko sa inyo, kapag kayo ay manonood ng tutorial, ay panoorin nyo po yung video simula hanggang dulo, dahil hindi po pwede na meron kayong mamiss na kahit na isang step, dahil hindi nyo po magagawa ng maayos yung tinapay na gusto nyong gawin or ang inyong pinapanood kung sakaling meron kayong nilagpasan ng mga step. So ayan mga sangkay, bali ganyan lamang po kasimple yung ating pagporma ng ating loop braid. So sana po ay makatulong po sa inyo yung ating video na ito. At ayan, kung sakaling nagustuhan mo yung ating video ay paki-like at share po muna nitong ating video at paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So ayan, bali sa part na yan, bali na forma na natin lahat yung ating loop braid. Next step natin, ilalagay na natin sa ating lanera. So ayan yung ating lanera mga sangkay, bali 9 na piraso yan. Bali hindi niyo na kailangan pahiran yung ating lanera dyan ng lard. Kung mapapansin nyo ay yung pinapahira natin ng lard ay ito yung ating pinorma na tasty bread or loop braid. So ayan, bali kailangan pumabalot nyo ng lard itong ating pinorma na loop braid. Dahil kapag hindi nyo yan nabalot lahat mga sangkay, posible po yan dumikit kapag inyo nang aalisin sa inyong lanera. Didikit po yan sa lanera mga sangkay kung sakaling hindi maayos ang pagkakalagay nyo ng lard. So huwag nyo rin po kakapalan yung paglagay kasi sayang naman yung lard. Hindi rin maganda kapag sobra-sobra yung pagkakalagay nyo ng lard. Ang kailangan nyo lang is lahat mapahiran nyo ng lard. So ayun, bali kapag nailagay nyo na lahat sa inyong lanera, ay huwag nyo kakalimutang palsahin. Bali yung pampalsa natin dito ng lilagay mga sangkay is 12 grams sa 1 kilo. Kung gusto nyo mas mapabilis ang inyong pagpapalsa para maisalang kagad, ay magdagdag po kayo ng pampalsa or yeast. So ayan, bali ganyan po kahaba yung ating pagporma mga sangkay, yung medyo abot dulo ng lanera. So kung sakaling maiksi po ang inyong pagporma, ay medyo banatin nyo lamang po habang nilalagay nyo sa inyong lanera. So ayan, huwag kakalimutan palsahin bago natin isalang. Diyan natin titingnan sa butas mga sangkay kung pwede na natin isalang mamaya. At dito sa part na ito mga sangkay, nasa natin ng 2 oras mahigit, 2 hours and 40 minutes. So ayan, bali sa butas ko lang nakikita yung mga sangkay, kapag padikit na siya ay makikita nyo yung puti. Yan, pwede na po natin isalang yan. Bali yung init ng ating oven dyan mga sangkay is 160 degrees Celsius. At igamit tayo ng katamtaman lakas ng apoy. So bali, antayin nyo na lamang po kung ilang minuto nating lulutuin. At after 20 minutes sa ibaba mga sangkay, isililipat natin sa itaas. Para mapantay po yung kulay ng ating loaf bread. Para yung ibabaw naman yung ating mapapula. So bali, inuulit ko, 20 minutes natin isinalang sa ibaba. At antayin natin kung ilang minuto nating lulutuin sa itaas. So ayun mga sangkay, after 12 minutes sa itaas. Ayan, bali aalisin na natin itong ating loaf bread. Bali, niluto natin ng 32 minutes. 20 minutes sa ibaba at 12 minutes sa itaas. So ayan, bali luto na yung ating loaf bread mga sangkay. Aalisin na kagad natin sa ating lanera. Ilipat natin ang lagayan. So ayan na po yung ating bagong luto na loaf bread. Bali, papalamigin muna natin yan mga sangkay bago natin i-slice. So yung mga sangkay, sana makatulong sa inyo yung video na ito. Huwag po kakalimutan mag-like at share itong ating video at paki-subscribe na rin po. Ito na po yung ating loaf bread na naka-slice. So ayan, napakalambot po niyan mga sangkay. So bali, dito sa part na to is babalutin ko na po yan ang ating loaf bread para ma-display na po natin. Salamat po sa panonood. See you on my next video.